Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to True Gospel Church Parwania, Hallelujah. Saturday Church Service. Before that po, we will read Psalm 100. It says, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Amen. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. Amen. His faithfulness continues through all generations." Amen? Amen. Amen. Praise the Are Lord. you ready to praise the Lord? Amen. Amen. But before that, let me call Sis Jing for our opening prayer. Amen. Thank you, Brother Rafael. At binabati ko po yung mga kapatiran dyan sa Zoom, nanonood sa online, sa live, paki-like, share, and subscribe na lang din ang ating FB page, yung True Gospel Church. At sa mga hindi pa po nakapanood ng ating live, you are welcome po sa church namin dito sa Parwania True Gospel Church. Okay po, let's start po with prayer. Bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin para samahan po tayo at gabayan ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Hallelujah. 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 Abang Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, dear God, sa gabing ito. Salamat muli na kami ay makalapit sa iyo para purihin ka, para, O Lord, makinig ng iyong salita, para, O Lord God, hallelujah, nagabayan kami sa araw-araw. Thank you, Lord, dahil andito kami, buhay, masigla, at masaya, O Lord God, hallelujah, Lord, we are so excited sa iyong salita, Lord, sa gabing ito, Lord, na aming pakinggan. Thank you, Lord God, sa buhay ng aming kapatid, Brother Jonas, na gagamitin mo. Hallelujah, Lord. We pray, Lord God, na puspusin mo, Lord, yung banal na Espiritu. Langisan mo, Lord, ang kanyang mga labi. O Lord God, hallelujah, Lord, na magiging boldness, O Lord God, hallelujah, at pagpapala sa bawat isa. Hallelujah. Lord, dalangin ko rin ang lahat ng mga gagamitin mo. Ikaw, O Lord God, ang mag-bless, anoint, O Lord God, sa aming mga music ministry, sa aming internet connection, sa aming, O Lord God, tithes and offering, hallelujah, maging, O Lord God, sa bawat kapatiran na parating pa lang, O Lord God. Ingatan mo sila, gabayan mo, Lord, ihatid mo sila sa bahay-sambahan, Lord, hallelujah, to hear your word of God, O Lord God, hallelujah, sa gabing ito. At alam namin, Lord, na marami ka, Lord, magawa sa gabing ito, Lord, sa bawat nakikinig ng iyong salita, Lord. Marami, O Lord God, hallelujah, Lord, ang bago, Lord, sa buhay namin, Lord, hallelujah. Makinig lamang kami from the start, O Lord God, hanggang matapos, Lord. At hindi lamang kami, Lord, makinig, bagkos isa buhay namin ito, O Lord God, at lakaran sa araw-araw. Lord, patuloy mo, Lord, na gabayan ang iyong mga anak. Patuloy mo, Lord, hallelujah, palawakin ang iyong iglesia, lalo na dito sa Parwania, Lord. We believe na maraming kaluluwa, O Lord God, ang dalhin mo sa bahay-sambahan na ito, Lord God. At alam ko, Lord God, ang mga kapatiran, Lord, ay gagamitin mo, Lord, ang mga panyapak namin, hallelujah, to share your word, O Lord God, sa mga taong hindi pa, Lord, nakakilala sa iyo, Lord God, hallelujah. Ama, salamat dahil kami, Lord, ay pinili mo, kami ay tinawag mo, Lord God, para ibahagi ang iyong salita. Dahil ikaw, Lord, ang nagsasabi, saan man, Lord, ang isa or dalawa na nagtipon-tipon, andun ka sa kalagitnaan namin. Kaya salamat, O Lord God, hallelujah, purihin ka, dakilain ka, Ama, tataas ang iyong pangalan sa hapon, sa gabing ito, Lord God, hallelujah. Bless us and guide us, O Lord God, hallelujah. In Jesus' name we pray, amen. 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 Maraming salamat, Sis Jing. Ngayon naman tayo po ay dadako sa ating vision and vision. Sa pangunahan po tayo ng ating kapatid na si Sis Sans. Sabay-sabay po natin i-recite ang ating vision and strategy. Lagay po natin ang ating kanangkamay sa ating kalilang bibig. Sabay-sabay po tayo basahin ang ating vision. Our vision, the fulfillment of the Great Commandment by loving God and others, and the fulfillment of the Great Commission through the multiplication
your strategy. We connect, train, and send. To God be the glory. Amen. Maraming salamat, Sis Sans. Tayo po muna yung makakaupo panandalian para sa ating announcement. Announcement. Worship service every Friday at Shark Kuwait from 12 noon to 1:30 p.m. Saturday, worship service at Parwania from 6:30 p.m. to 8 p.m. It's happening right now. And we have a Sunday worship service at TGC San Carlos, Pangasinan via Zoom. Philippine time 12 noon to 2 p.m. Kuwait time from 7 a.m. to 9 a.m. Contact details, please contact Sis Lisa. Mobile number 666-42467. Amen. Amen. We have also prayer meeting every Thursday from 8 p.m. to 10 p.m. To those who cannot come, we have Zoom also at the same time. Just coordinate with Sis Jinka. Amen. Looking to deepen your understanding of the Bible, join our Alpha course. We have Alpha courses at Shark every Friday at 10 a.m. to 11 a.m. and at Parwania Saturday at 5 p.m. to 6 p.m. For a meaningful discussion, bring your question and insights. We look forward to growing faith in together. And to those who want to have Alpha in your place, let us know your availability, and our brethren is flexible to arrange time with you. Amen. 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 Join our connection group. It's a great way to connect, learn, and grow spiritually. We have a connection group from Parwania every Tuesday, 8 p.m. to 10 p.m. We have Salmia every Tuesday, 8:30 p.m. to 10 p.m. We have a Salmia Chai Halip group every Monday, 11 p.m. to 1 a.m. And we have an online connection group every Tuesday and Wednesday from 9:30 p.m. until 11 p.m. Amen. 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 We have also water baptism every first Friday of the month. Please approach Pastor Steve or Sister Lisa for water baptism seminar. Amen. Amen. Workers meeting every first Friday of the month and a corporate prayers. Post encounter, leading your disciples into the deeper life. Every Friday po yan, before ng Friday worship sa Shark, from 10 to 11 a.m. Amen. Amen? And that's all po, mga kapatid. Handa na po tayong magpuri sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Amen. Amen. Akin na pong tinatawagan ng ating kapatid na si Brother Fidel. Amen. Amen. Praise Amen. God. Praise the Lord. Pagpalang gabi po sa atin lahat. Amen. Amen. Hallelujah. Leviticus 27:30. ASND. Ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ng mga bukid at bunga ng mga puno ay sa Panginoon. Amen. At ito ay para sa Kanya. Amen po. Mga kapatid, bilang encouragement sa ating lahat, patungkol sa pagbibigay ng ating mga tithes. Ang ating ikasampu ng ani ay hindi lamang isang utos, kundi isang paalala na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos. Amen. Sa bawat tapat na magbibigay, pinapakita natin ang ating tiwala at pasasalamat sa Kanya. Huwag tayong manghinayang sa ating tithe sapagkat ang Diyos ay tapat na magbibigay ng higit pa sa ating pangangailangan. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa patuloy mo, Lord God, na pagbibigay sa amin ng aming kaligtasan sa bawat isa po namin sa aming, Lord God. At salamat din, Lord God, sa lahat po na nagbigay ng
aming mga tithes po, Lord God, ay pagpalain mo po, Lord God, at ibalik Yes, mo sa God. kanila. Hallelujah. Yes, Lord. Biglig at maapa, O Lord God, pagpapala po, O Lord God, sa kanilang buhay, O Lord God, sa aming buhay, O Lord God. Lord, thank you po, O Lord God, at ingatan mo po, O Lord God, ang hahawak ng pera na ito, Lord God, upang sa aming maibigay, O Lord God, at marami pa kaming matulungan sa lahat, O Lord God, ng pangangailangan ng aming mga Diyos. Thank you, Lord God, at ito po ang aming panalangin, O God, sa pangalan mo ng Jesus. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Maraming salamat, Brother Fidel, for that encouragement. Handa na po ba ang lahat na magpuwi sa ating Diyos ng buhay sa mag-aawitan? Amen? Amen. At atin na pong tinatawagan ang ating Parwania worship team. Led by Sister Jingle, Brother Carl, and Sis Jen. Amen. 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 Praise God. Praise Hallelujah. the Kung sa Lord. bawat isa. Amen. Tunay nga na talagang napakabuti ng Diyos at tunay nga na napakasaya pong magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Tayong way umawit at bigyan po ng kalwalhatian ang kadakilan ng aming Panginoon. Amen. Hallelujah. May katiyakan
Hallelujah. Yes, Lord, tunay nga Panginoon, na napakabuti mo po, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Napakasarap po, Diyos, ang magpuri, Panginoon, sa iyo, Lord God. Nagawin mo po, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba sa iyo, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Magagong samyo, Panginoon, Lord God, sa iyong harapan, Lord God. Tulungan mo kami, O Diyos, na magpakumbaba at magtiwala sa iyong kapangyarihan, Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, natanggalin po, God, ang lahat po ng aming balakid, Panginoon, daladala po namin, O Diyos, upang maranasan po namin, O God, ang iyong kapangyarihan sa buhay po namin. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa akin ay nais mo, di ko'y nagtatako. Yes, Ang Lord. pinig mo, sa marinig kong daan, inawag ang aking pangalan, inangkin sa
you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. You choose us, oh God. Hallelujah. Even, Lord, we are sinners, oh God. Niyakap mo kami, Panginoon. Yes. Tinawag mo kami, Panginoon, by name, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for this service, oh God. We will fix our eyes to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for the grace, for the love, for the unwavering love, Lord, that you gave Jesus for us, Lord. Hallelujah. 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 Lord, tinataas namin, Panginoon, ang bawat kapatiran namin, Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, O God. Hallelujah. The enemy is a liar, Lord. Hallelujah. You defeated already. Hallelujah. Hallelujah. You defeated already the devil, O God. Hallelujah. 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 Sabi mo nga sa inyong salita, Panginoon, we will just trust in you, Lord. Hallelujah. Ano man, Panginoon, ang atake ng kalaban ng bawat isa, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa pamilya man, Panginoon. Hallelujah. Sa ministry man, O God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we know, Lord, that you are there, O God. You are there, O God. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dahil sa iyong pangalan, Panginoon, there's a healing, O God. Hallelujah. Sa pamilya sinisira, Panginoon, ng kalaban. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Healing sa pamilya, Panginoon, na hindi nagkakaisa. Hallelujah. Sa mga sakit, Panginoon, na hindi nawawala, Panginoon. In Jesus' name. Lahat ng miracle, Panginoon. Lahat ng miracle, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, we claim, O God, the healing, the victory, Panginoon, in Jesus' name. Sabi nga sa iyong salita, Panginoon, sa Job 9:10, O God, hallelujah. Mga miracle na hindi namin mapatong, O God, hallelujah, na hindi namin mabilang, Panginoon, hallelujah. You pick thousands, O God, hallelujah. Ikaw ang nag-provide, Panginoon, ng bawat pangangailangan, Panginoon. Lord, sa iyong yakap, Panginoon, sa iyong yakap, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong yakap sa bawat isa, O God, hallelujah. Hallelujah, Jesus, salamat, Panginoon. Dahil hindi man kami tapat, Panginoon, ikaw ay tapat, Diyos, mula noon hanggang ngayon, hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon. Tinataas ko, Panginoon, si Brother Jonas, O God, na mag-preach ng iyong salita, Panginoon. Hindi namin, Panginoon, hindi ang ministry, Panginoon, ang aming papakinggan ngayon, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon, ang mga ngaral sa bawat isa, O God, hallelujah. Nasa live man, Panginoon, o nasa house church, O God, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil ngayon pa lamang, Panginoon, nararamdaman pa namin, Panginoon, ang iyong yakap sa bawat isa, O God, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, dahil this victorious night, O God, hallelujah, we will encounter you, Jesus, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ibinabalik namin. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Kasalanan, tinawag sa akin
Amen! Amen. Napakagandang pagpupuri. Pagpupuri sa ating Diyos na buhay, no? Handa na po ba ang lahat para sa salita ng Diyos? Amen. Amen. Akin na pong tinatawagan ang ating future pastor, Amen. Brother Jonas Serapin. Amen. Yung Brother Craig. Salamat. So, are you ready for the words for today, mga kapatid? Amen. Handa na po ba tayo? God. So, good evening, church. So today, I want to talk to you about a man whose name we often associate with doubt, but whose story actually ends in faith, mga kapatid. Deep, courageous, and world-changing faith, mga kapatid. I want to tell you the story of Thomas, mga kapatid. From doubt to belief. Amen po ang kulit. Amen. So, he is the disciple who missed the church one Sunday and almost missed Jesus entirely, mga kapatid. So, can you please tell your statement? I'm glad you are here. I'm glad you are here. I'm glad you are here. So, Thomas is remembered for his doubts, isn't it? But his story is one of transformation, mga kapatid. Amen. From doubt to faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ. So as we delve into John chapter 20 verse 24 to 29, we will explore how Thomas encountered with the risen Christ that can help us address our own doubts and strengthen our faith, mga kapatid. So Jesus meets us in our doubts to lead us to deeper faith. Doubt is not the end of faith, but often the beginning of a deeper, more personal relationship with Jesus. So genuine faith often rises from honest doubt when we encounter the living Christ, mga kapatid. When we encounter the living Christ. Diba? Ang tapat na puso na naghahanap ay laging tinutugon ng Diyos, mga kapatid. Diba sabi sa Matthew chapter 7 verse 7, seek me and you will find, sabi niya. So ang pagdududa na may layuning umunawa at lumapit sa Diyos ay daan patungo sa mas personal na pananampalataya, mga kapatid. So, let's pray first, mga kapatid, before we pray that verse. Oh, hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, O God, that you bestowed upon us. Yes, Lord. Yes. Hallelujah, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah, O God, that you use me again, hallelujah, O God, to share your word, Panginoon. Hallelujah, O God. Anoint me, Panginoon, hallelujah, O God, to share your word with power and boldness, Panginoon, hallelujah, O God, to bring glory and to your name alone, O God. Hallelujah, O God. Salamat, Panginoon, for the privilege, O God. Hallelujah, O God. Thank you, Lord. Hallelujah, O God. Kahit po, hindi po ako naging tapat sa iyo dati, Panginoon. Pero, ginamit mo ako, Panginoon. Hallelujah, O God. Thank you, Lord. Dahil ikaw ang Diyos, Panginoon. Hallelujah, na aking pagsisilbihan, Panginoon. Hallelujah. That you transform my life, Panginoon. From mess to message, O God. Hallelujah, O God. Hallelujah, O God. Salamat, Panginoon, that you use me at you transform my heart, Panginoon, from test to testimony, O God. Yes, Lord. Hallelujah, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah, O God. Patuloy mo lamang po akong gamitin, O God. Hallelujah, O God. Hallelujah, O God. Hallelujah, O God. I may increase so you will be decrease, O God. Hallelujah, Lord. Decrease and you will Salamat, increase. salamat, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, O Decrease God. and you will be increased. Yes, Lord, you will be increased, O God. Hallelujah, O God. Hallelujah. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. 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 So, if you have the Bible, mga kapatid, can you please read with me
in John chapter 20, verse 24 to 29. So sabi dito, so verse 24, now Thomas, can you please read with me? Okay. So now Thomas, Thomas, the twin, one of the 12 was not with them. When Jesus came, the other disciples therefore said to him, We We have seen the Lord. So he said to them, Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. And after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, Peace to you. Then he said to Thomas, Reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing. And Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen me and yet have believed. Amen. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Alice International. So before that, I will give you the previous verse from verse 19 to 23. So on the evening of the resurrection Sunday, the disciples were gathered behind locked doors, afraid of what might happen to them suddenly. Suddenly, mga kapatid. Suddenly, Jesus appeared in their midst and said, Peace be with you. Peace be with you, sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid, di ba? When Jesus appears, their fears disappears. Amen? Amen. So, He showed them His hands and side. It is the clear evidence that He had truly risen from the dead, mga kapatid. To remember them the price of redemption of sins. Amen? Amen. So the disciples were overjoyed. Then Jesus commissioned them, As the Father has sent me, I am sending you. He breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. Sabi niya. Receive the Holy Spirit. Giving them the authority to continue His mission and proclaim forgiveness in His name. Amen. Amen. But not everyone was present on that day, mga kapatid. Thomas, one of the 12, missed this life. Missed this life-changing moment. When told about it, he couldn't believe it. He couldn't believe it. Sabi niya, unless he saw and touched Jesus himself. Amen? So his story is actually one of transformation. One transformation from skepticism to a bold confession of faith. From skepticism to a bold confession of faith, mga kapatid. Mula sa pag-alinlangan tungo sa matapang at personal na pagpapahayag ng pananampalataya. Diba sinabi niya dun sa verse 1, My Lord and my God, sabi niya. Diba? Marami sa atin, mga kapatid, ang ganito rin, diba? Ayaw maniwala hanggat hindi natin nakikita o nararamdaman ang sagot ng Diyos sa ating mga prayer, di ba? Amen? Amen. So ang kapayapaan ni Kristo ay para sa atin. Sa gitna ng takot at kaguluhan, tulad ng mga alagad, di ba? Natatakot, pero dumarating si Jesus, mga kapatid. Sa ating mga buhay, dala ang kanyang kapayapaan. Yung peace, mga kapatid. Yung peace which surpasses all understanding. That will guard our hearts and minds, mga kapatid. Amen. This peace is independent of our external situations. And it is rooted in the assurance of God's presence and promise. So sa panahon ng pagsubok, trauma o pangamba, tandaan natin, mga kapatid. Tandaan natin buhay si Jesus. Amen. At siya mismo ang nagbibigay ng kapayapaan Amen. Amen. na hindi kayang ibigay ng mundong ito, mga
kapatid. Amen. Siya mismo ang nagbibigay ng kapayapaan. He is greater, mga kapatid. Greater of all things, mga kapatid. Amen? Amen. Greater is He that is in you, mga kapatid, than He that is in the world. Amen? Amen. Tinawag po tayo para ipagpatuloy ang misyon ni Kristo. Bilang mga tagasunod niya, hindi lang po tayo tinawag para maligtas, mga kapatid, kundi para maging saksi ng kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay, mga kapatid. Amen. 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 Kaya i-share po natin yung mensahe ng pag-ibig, mga kapatid, at pag-asa. Amen. Sa ating mga pamilya, sa ating mga katrabaho, at sa komunidad, mga kapatid. I-share po natin, mga kapatid, wag po tayong mas mahiya. Kasi ang banal na espiritu ang siyang magiging kapangyarihan natin, mga kapatid. Amen. Kasi hindi natin kayang gampanan ang gawain ng Diyos sa sariling lakas lamang, mga kapatid. Kahit ibinigay ni Jesus ang banal na espiritu, di ba? Sa kanyang mga disipulo at sa atin din, mga kapatid. Amen? Upang tayo bigyang lakas, karunungan at tapang, mga kapatid, to overcome the world, mga kapatid. Amen? Kasi, di ba? Likas sa tao, likas po sa atin na magduda. Si Thomas ay kilala bilang Doubting Thomas. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa pagdududa lamang, mga kapatid. Ito ay kwento ng pagbabago. Minsan iniisip natin, di ba, na kapag may mga pagdududa tayo, kulang na ang ating pananampalataya. Pero hindi, mga kapatid. Sa katotohanan, si Jesus ay hindi lumalayo sa mga nagdududa. Amen? Hindi po lumalayo ang ating Panginoong Jesus. Sa halip, siya po ay lumalapit upang baguhin po tayo. Amen? So before that, we will go to the number 1, the doubt. Number 1, the doubt. So John chapter 20, verse 24 to 25. Thomas wanted to see and touch Jesus' wounds before believing, mga kapatid. This reflects our human tendency to seek proof. Amen. That mirror our own desire for tangible proof, mga kapatid. Naghahanap pa tayo ng katiyakan, mga kapatid, di ba? Katiyakan, tangible proof in a world that constantly tell us to, yung sinasabi, to see is to believe, di ba? See before you believe. But Jesus invite us to trust in what is unseen, di ba? To live by faith and not by sight. Amen. Amen. Sinasalamin ang sariling nating pagnanais. Ngunit inaanyayahan tayo ni Jesus na magtiwala kahit hindi natin siya nakikita, mga kapatid. Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa bagay na hindi nakikita, mga kapatid. So the question is, have you ever struggled to believe in God's promises without seeing? Amen? Have you ever struggled to believe in God's promises without seeing? So in verse 24, now Thomas, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Thomas called Didymus. The name Thomas is Aramaic, mga kapatid, and Didymus is Greek. Both men twin. Amen. Scripture doesn't mention his twins, maybe which could be only symbolic or baka palayaw lamang niya, mga kapatid, di ba? Thomas often represents us. Thomas often represents us, the twin of doubt, mga kapatid. Amen. Di ba? Kapag ang isang tao ay dumaranas ng kabiguan, di ba? Sakit o matinding pagsubok, kadalasan dumarating ang mga tanong, di ba? Nagtatanong tayo na nasaan ang Diyos? Totoo ba talaga ang mga pangako niya? Di ba? Mahal pa ba ako ng Diyos kahit ganito ako? Yun lagi yung lagi nating tinatanong, di ba? Pag dumarating yung mga pagsubok.
Amen. Amen. So this praise reminds us that Thomas was not just any disciple. He was part of Jesus' inner circle, mga kapatid. Someone who had walked with Jesus, heard His teachings, witnessed miracles, and yet still doubt, mga kapatid. And yet still doubt. This tells us that a spiritual proximity doesn't automatically mean spiritual certainty, mga kapatid. Amen? Means kahit matagal ka nang nagsisimba, ay hindi nangangahulugan tiyak na ligtas na tayo, mga kapatid. Amen? So, ang pagiging malapit sa simbahan ay hindi otomatikong pagiging malapit sa Diyos, mga kapatid. Maaari po tayong nagsisimba. Amen? Kada Saturday, Friday, umaawit ng mga awitin, nakaupo sa Bible study, pero kung hindi mo personal nakilala at naranasan si Kristo, mga kapatid, maaaring wala kang katiyakan sa iyong pananampalataya. Amen. Amen. Have you been in the cross, mga kapatid? Have you encountered Christ? Amen. You can be close to Jesus in the past and still struggle with doubt in the present. Amen. Kahit na matagal na po na tayong mananampalataya. Pero kung lagi po tayong nagdududa, nakikipaglaban ka pa rin sa pagdududa sa kasalukuyan. Amen. Amen. Thomas' absence in verse 24 reminds us of the danger of isolation during spiritual crisis. Kapatid. Ito ay nagpapaalala sa ating ng panganib na kapag may dumating na problema ay sinasarili lang natin. Di ba, mga kapatid? Ayaw natin pumunta sa church. Ayaw natin makihalubilo sa kapwa natin mananampalataya. Thomas missed the moment of resurrection revelation because he was not in the room, mga kapatid. So bakit wala po si Thomas doon, mga kapatid? Why was he not there? Amen? The text is silent, but it may reflect grief, isolation or fear, and lost hope. Amen? Baka po si Thomas ay nagdadalamhati ng mag-isa. Diba? Kapag ang isang tao ay lubos na nasasaktan, minsan ang unang reaction po natin ay lumayo sa iba, diba? Maaring nadurog po ang puso ni Tomas sa pagkamatay ni Jesus. Amen? Baka iniisip niya, sayang ang lahat. Akala ko siya ang tagapagligtas mo. Diba? Baka sinasabi ni Thomas na gano'n, diba? So ang pag-iisa ay delikado, mga kapatid. Kapag sinarili po natin yung mga pagsubok o yung mga problema, mga kapatid, delikado po yan, mga kapatid, kung hayaan natin magtagal. Amen? Si Thomas, diba? Dahil sa kanyang paglipad, na-miss niya ang unang pagpapakita ng ating Panginoong Hesus. Amen? So when we withdraw from community in moments of pain, we may miss encounters with Jesus that happen in fellowship. Amen. Doubt often grows in isolation, but faith is strengthened in community. Amen. Right. Faith is strengthened in community. Amen. Amen. So in verse 25, sabi doon. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nails in marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe." Sabi niya doon, I will not believe. So, we have seen the Lord, sabi ng mga disipulo, di ba? The disciples are testifying to the resurrected Christ with joy and conviction. Amen? But notice here, mga kapatid, hearing the testimony of the others was not enough for Thomas.
hearing the testimony of others was not enough for Thomas. Amen? Amen. Because alam naman natin, di ba mga kapatid, faith comes from by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Amen? So sa linyang, we have seen the Lord, sabi doon, ipinapahayag ng mga alagad ang kanilang kagalakan at matibay na pananalig na si Jesus ay muling nabuhay. Amen? Amen. Ito ay isang matinding patutuo na puno ng pananabik at katiyakan, mga kapatid. Amen. Subalit sa gitna ng kasiyahang ito, kapansin-pansin na hindi agad naniwala si Tomas. Hindi sapat sa kanya ang narinig lamang ang patutuo ng iba. Sa kabila ng matibay na patutuo ng kanyang mga kapwa-disipulo, di ba? Hindi agad naniwala. Hindi sapat sa kanya ang mga salitang nakita namin ng Panginoon. Sa halip sinabi niya, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, ay hindi ako maniniwala. Sabi niya dyan sa verse 25, di ba? This reflects the struggle many face today, mga kapatid. Second-hand faith is not enough. People want their own encouragement with Jesus Christ. Amen? Si Thomas, mga kapatid, ay sumasalamin sa maraming tao sa ating panahon ngayon. Mga taong hindi agad naaantig sa mga kwento o patutuo, kundi nangangailangan ng isang personal na encounter. Amen? Pero hindi ito nangangahulugan ng kakulangan ng pananampalataya, mga kapatid. Kundi isang tapat na pagkahangad ng katiyakan. Kagaya ni Jonas. Sabi niya doon, mga kapatid, unless I see, I will not believe. Thomas sets his condition for faith, that he must see and touch the wounds. This is not casual talk, mga kapatid. It is stubborn unbelief. Amen. It is stubborn unbelief tied to deep disappointment and loss. After all, Thomas had seen Jesus die. The crucifixion was not just traumatic. It was shattering to his expectation, mga kapatid. Amen. Amen. It was shattering to his expectation, di ba? Minsan, di ba, tayo, ini-expect natin, di ba? Nag-i-expect tayo sa ating mga asawa, sa ating mga kapatid, di ba? Marami tayong expectation, di ba, mga kapatid? Pero, ang expectation, mga kapatid, ay mapupunan lang, mga kapatid, ng ating Panginoon. Amen. Siya lang ang makakapuno nito, mga kapatid. Amen? Amen. So, kung titignan natin yung sa chapter 11, si Thomas, pa doon ang pinaka mas agresibo doon eh. Sabi niya, sumama tayo sa Panginoon. Nung pupunta sila sa yung namatay si Lazaro, di ba? Nung sumama tayong kasama niyang mamatay, sabi nga ni Juan doon. Pero dito, sa chapter 20, nagduda siya, mga kapatid. Amen. So Thomas is not just being skeptical. He is wrestling with grief, trying to protect his heart from false hope. He is saying, I can't go through the pain of believing again unless I know it is real. Amen, mga kapatid. Good word. Hindi lang siya nagdududa, mga kapatid. Siya ay nasasaktan. Ang kanyang pag-alinlangan is not because of rebellious heart. Amen. Kundi mula sa pusong sugatang umaasa. And Thomas focused on the wounds of Jesus. So why Thomas focused on Jesus' wounds, mga kapatid? Because the wounds prove it was really Him. It was really Jesus, mga kapatid. Not a vision, or not a ghost, or impostor. But symbolically, the wounds of Christ also speak to love, mga kapatid. Sacrifice and the identification
with human suffering, mga kapatid. Amen? Amen. It is the identification with human suffering. Thomas wanted to touch the place of Jesus' pain because in doing so, he would also find healing for his own pain, mga kapatid. He would also find healing for his own pain. Amen? Sapagkat sa paghawak sa sugat ng tagapagligtas, umaasa rin siyang mahihipo ang lunas ng sarili niyang sugat. Amen. Hindi lang si Thomas naghahanap ng patunay, mga kapatid. Naghahanap siya ng pag-asa. Kasi nawalan sila ng pag-asa, mga kapatid, di ba? Nang namatay si Jesus. Para kay Thomas, ang pagkakita ng sugat sa sugat ay hindi lang patunay na si Jesus ay muling nabuhay. Amen. Ito rin ay paalala na hindi nasayang ang kanyang paghihirap, ang kanilang paghihirap. Amen. At kasama roon ang lahat ng sakit, takot at kabiguan na naranasan nila, mga kapatid. Amen. I will not believe, sabi niya. This is a strong, willful statement, not merely a passive doubt. It shows how doubt, if left unresolved, can harden into unbelief, mga kapatid. Amen. But notice here, mga kapatid, Jesus does not reject Thomas. Amen. Instead, he will later meet him right where he is, showing us that Jesus meets us in our doubts, not after we've resolved them, mga kapatid. So in number 2, in verse 26 to 27, the encounter, Jesus didn't rebuke Thomas. He gently invited him to touch and believe. Amen. The question is, mga kapatid, has Jesus met you personally in a moment of doubt? Amen. Jesus meets us with compassion. Don't be afraid to seek Him, mga kapatid. Amen. Amen. Diba sabi sa Jeremiah 29:13, and you will seek me and find me, sabi niya, when you search for me with all your heart. Amen. Amen. So in John chapter 20 verse 26, sabi doon, a week later, His disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and he stood among them and said, peace be with you. Peace be with you, sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Thomas had to sit with his doubt for 8 days, mga kapatid. Diba? That is a long time to wrestle in silence, while others around you are rejoicing. Amen? Isipin po natin yan, mga kapatid. 8 araw na tahimik si Tomas sa kanyang pagdududa. Maaring nagtatanong na siya sa kanyang sarili kung totoo nga ba ang balita ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Amen. But sometimes God allows us to sit in the tension of waiting, not to punish us, mga kapatid, but to prepare our hearts for a deeper encounter. Amen. Not to punish us, but to prepare our hearts for a deeper encounter. Minsan ang pananampalataya ay dumarating hindi agad-agad, mga kapatid, kundi dahan-dahan sa proseso ng paghihintay. Amen? Amen. Thomas was with them this time, mga kapatid. He chose to stay in community despite his unbelief. Kasi ito po yung susi, mga kapatid. He didn't walk away. Amen, mga kapatid. He didn't walk away. Ito po yung susi. So that's why we are here also, mga kapatid. It is not coincidence or accident na nandito tayo, mga kapatid, para marinig ang salita ng Diyos. It is appointed time of God, mga kapatid. Amen. Hindi umalis si Tomas
sa kapwa niya mananampalataya kahit siya ay nagdududa. Amen. Even in doubt, mga kapatid. Even in doubt, stay near to God's people, mga kapatid. Because healing often comes not before, but in the content of community. Kahit puno ka ng tanong, mga kapatid, huwag kang lalayo sa mga kapwa mananampalataya. Amen. Amen. Kasi minsan sa presensya ng iba, doon natin mararanasan ang sagot ng Diyos, mga kapatid. Amen. Though the doors were locked, amen, the physical barriers didn't stop Jesus, mga kapatid. He entered supernaturally, showing that no locked door or locked heart can keep Jesus out, mga kapatid. Amen? Ito po yung ng Panginoong Jesus, that He is omnipresent, mga kapatid. He is always there, mga kapatid. He is omnipotent. Amen. Amen. Jesus can enter the space of fear, doubt, and pain. Even the ones which we have sealed shut, mga kapatid. Amen. So kapag lumalapit ang Diyos, dala niya po ay pag-asa, mga kapatid. Amen. Amen. Hindi kahiyan, kundi pagpapatawad at hindi parusa, mga kapatid. Kayang pumasok ni Jesus sa mga saradong bahagi ng buhay mo, mga kapatid, ng buhay natin. Yung mga sugat, lihim, o mga takot na ayaw nating ipakita kahit kanino, alam po lahat ng ating Panginoon. Because our God is omniscient, mga kapatid. Amen. He knows everything. Sabi ni Jesus, peace be with you. Jesus speaks peace before correction, mga kapatid. Before confrontation. His first word is shalom. Di ba? A restoring peace that says, I am not here to scold you. I'm here to make you whole. Sinabi ni Jesus yun kay Tomas, mga kapatid. Hindi siya sinermonan ni Jesus, mga kapatid. Hindi niya sinabi na wala ka sa church, kasalanan mo. Diba? Sa halip, lumapit siya, mga kapatid. At inanyayahan si Tomas na makita at para ipahawak ang mga sugat niya. Amen. This reveals the gracious nature of Jesus. He offers peace to both the faithful and the doubting, mga kapatid. He offers peace to both the faithful and the doubting. Amen. So, kapag po tayo ay nagdududa, hindi po tayo tinataboy ng Diyos. Amen po ba? So, sa halip na lumayo tayo, kapag tayo ay may mga tanong o problema, lumapit po tayo kay Jesus, mga kapatid. Amen. At ipapakita niya sa atin ang kanyang mga sugat. Ang kanyang pag-ibig. Kanyang pag-ibig, mga kapatid. Peace is not the absence of problems, but the presence of Christ. Amen. So, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Si Jesus ay hindi nawawala. Darating siya sa tamang oras, mga kapatid. Amen? Amen. Kung ikaw ay may tinatagong takot o sakit, pahintulutan po natin si Jesus ay pumasok Amen. sa ating puso. Kahit sarado ang puso mo, kaya niyang pumasok ng may kapayapaan. Thank you, Lord. So in verse 27, then he said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hands and put it into my side. Stop doubting and believe. Jesus speaks directly to Thomas. Jesus was not physically present when Thomas made his demands. Wala po si Jesus noon. Pero alam ng Panginoong Jesus lahat ng sinabi ni Thomas, mga kapatid. Amen. Amen. He represent Thomas' exact words, proving his divine awareness. Mga kapatid. Jesus hears our prayers, mga kapatid. Naririnig ng Panginoong Jesus, mga kapatid. Yung mga prayers natin.
Amen. Yung mga cry natin, yung mga iyak natin sa Panginoon. Yung mga question natin, mga kapatid. Even when we think He is absent, naririnig po ng Panginoon sa Amen. Amen? Amen. Lord. So sabi ni Kwento, put your finger here, reach out. Jesus offered His wounds to Thomas not to prove a point, but to invite trust. mga kapatid. Amen? But to invite trust. Christ's wounds are not only signs of suffering, but badge of victory. Badge of victory. What once was a symbol of pain becomes a sign of love and triumph. Amen. The very evidence of death becomes the evidence of life and victory. Amen. Jesus doesn't shame Thomas, mga kapatid. He meets him where he is and invites him to touch grace. So sabi ni Jesus, stop doubting and believe. Amen. So in Greek, sabi doon, do not be unbelieving, but believing. Do not be unbelieving, but believing. Sabi doon. It is a call to cross a line, mga kapatid. From hardened resistance to humble surrender. Jesus doesn't just want belief in a fact. He wants trust in a person, mga kapatid. Amen. He wants our trust, mga kapatid. So in number 3, the confession. In verse 28, Thomas says, "My Lord and my God." Sabi niya doon. It is a powerful declaration of faith. My Lord and my God. The question is, when have you personally said, "My Lord and my God"? Faith must be personal, mga kapatid. It is not enough to hear about Jesus. We must confess Him ourselves, mga kapatid. Amen. Amen. So Thomas said to Him, "My Lord and my God." It is the highest confession in the gospel. Thomas doesn't just say, "You are the Lord" or the Son of God. He says, "My Lord and my God." It is intensely personal, mga kapatid. This is a full confession of Jesus' deity and intimate surrender. This is a full confession of Jesus' deity and intimate surrender. Amen? Amen. Hindi lang sinabi ni Thomas, mga kapatid, na Panginoon, kundi aking Panginoon, sabi niya. Ibig sabihin, ito ay personal na pagpapasakop, mga kapatid. Amen. Hindi lang paniniwala sa isip, kundi pagsuko ng puso. Sabi niya. Amen. So Jesus doesn't just answer our doubts. He turns doubters into worshipers. Amen. From doubt to worship, Thomas moved from needing proof to giving praise. The presence of Jesus didn't just change his mind. It transformed his heart, mga kapatid. Amen. Mula sa pagdududa niya, mga kapatid, patungong pagsamba. Diba? Amen. Amen. So hayaan po natin baguhin ng ating Panginoong Hesus ang puso natin, mga kapatid. Diba? Kagaya ni Thomas, mga kapatid. Amen. Nagmula siya sa pagdududa. Pero hindi siya itinaboy ni Jesus, mga kapatid. Sa halip, hinayaan siya ni Jesus na lumapit at maniwala. Mga kapatid. O ano ang resulta, mga kapatid? Hindi lamang po siya naniwala, mga kapatid. Si Thomas po ay sumampa sa Panginoong Jesus. Amen. 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 So kung may pag-alinlangan tayo sa ating mga puso, mga kapatid, surrender natin sa Panginoon, mga kapatid. Tandaan natin, hindi po galit ang Diyos sa tapat na mga tanong natin, mga kapatid. Lalo na kung ang layunin ay hanapin siya. Amen. Sabi niya, "My Lord." This is not just intellectual assent. It is personal ownership. Amen. So ang pagkilala ni Tomas kay Jesus bilang Diyos ay malalim, mga kapatid. Hindi lang siya guro o tagapagturo, kundi siya mismo
ang Diyos na makapangyarihan. Okay. Amen. Mga kapatid, ibig sabihin si Jesus ay hindi lang tumutulong, kundi siya ang pinagmulan ng lahat. Amen. Amen. Saving faith always involves saying, "You are mine and I am yours." Saving faith always involves saying, "You are mine and I am yours." Meron. So ang tunay na pananampalataya ay hindi lang alam natin na Diyos siya, mga kapatid. Amen. Kundi siya ang ating Panginoon at siya ang ating Diyos. Amen. Amen. So kapag may takot o pagdududa tayo, mga kapatid, sabihin po natin, mga kapatid, sa Diyos, mga kapatid, ng may buong tiwala, mga kapatid. Amen. So in number 4, the blessings. John chapter 20 verse 29. Jesus said, "Blessed are those who have not seen and yet have believed." Amen. So how can we deepen faith even when you don't see the result, mga kapatid? Amen. We need to stay in the Word of God, mga kapatid. Stay in fellowship. And we must remember past testimonies, mga kapatid. Amen. Amen. Diba? Example na lang, crossing a Pagi Bridge, diba? Pag tumatawid tayo sa mga bridge, diba? You can't see the end, but you trust it is there, diba? mga kapatid? Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Amen. In Hebrews verse 11, chapter 11 verse 1. Sabi ni Jesus doon, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Amen. Jesus affirms Thomas' belief. He doesn't reject Thomas for needing to see, but he points forward to a greater blessing, mga kapatid. Blessed are those who have not seen, sabi ng Panginoon. This is a beatitude, mga kapatid. This is a blessing or grace, mga kapatid, para sa atin. Amen? Amen. All believers who trust without physical seeing Jesus. Jesus extends a special blessing to those who walk by faith and not by sight, mga kapatid. Amen? Ito po ay tumutukoy sa lahat ng mananampalataya, mga kapatid. Amen. Pagkatapos ng pagkabuhay muli ni Jesus, mga kapatid, kasama tayo rito. Amen po ba? Hindi natin siya nakita ng physical, ngunit naniniwala tayo. Naniniwala tayo sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Amen. Sa pamamagitan ng patutuo ng kasulatan. Amen. At ng gawa ng banal na Espiritu. Amen. Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya Amen. at hindi ayon sa bagay na nakikita, mga kapatid. So ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa mga bagay na nakikita o nararamdaman, kundi sa katapatan at katangian ng Diyos, mga kapatid. Amen. Ibig sabihin po, hindi tayo naniniwala dahil nakita natin, kundi dahil nakakilala tayo kung sino si Jesus, mga kapatid. Amen. The essence of Christian faith is not trusting in what we see, but in who God has revealed Himself to be through His Word and Spirit. So, sa panahon ng pagsubok, mga kapatid, kumapit tayo, mga kapatid, sa Panginoon, mga kapatid, di ba? May mga panahon na tila tahimik ang Diyos, o hindi natin nararamdaman ang kanyang presensya. Amen. So doon po nasusubok ang ating pananampalataya, mga kapatid. Sa gitna ng karamdaman, sa mga problema sa pamilya, o kawalang katiyakan sa kinabukasan, mga kapatid. Patuloy lang po tayong sumampalataya. Dahil alam nating tapat ang Diyos, mga kapatid. Tapat po ang Diyos, mga kapatid.
He is proven faithful and true. Amen. Amen. So pahalagaan po natin ang salita niya, mga kapatid. Amen. Bilang isang personal na pahayag ni Jesus. Hindi kailangang makita si Jesus ng physical. Amen. Dahil nakikita natin siya sa kanyang salita, mga kapatid. Ito po yung Biblia, mga kapatid. Amen. Ang Biblia ay buhay at makapangyarihan. Amen. At dito nagpapakilala ang Diyos sa atin. Kung gusto po nating lumalim ang pananampalataya natin, mga kapatid, kilalanin siya sa pamamagitan sa pagbabasa ng kanyang mga salita, mga kapatid. Araw-araw po tayong magbasa, mga kapatid. Amen. Kailangan po natin ang oras natin, o kahit ilang minuto lamang, mga kapatid, sa pagbabasa ng kanyang salita. Paggising natin sa umaga, mga kapatid, hindi social media agad. Amen. Amen. Tayo ay nabubuhay ng may spirit, special na pagpapala. Hindi lang basta pananampalataya. Hindi lang basta pananampalataya ang tinutukoy ni Jesus dito, mga kapatid. Amen. Dahil may kaakibat na blessings ang lahat, mga kapatid. Ang ganitong uri ng pananampalataya na may kapayapaan, kagalakan at katiyakan na hindi kayang ibigay ng mundong ito, mga kapatid. Yun po yung blessing, mga kapatid. Yun yung pagpapapala na pagkakaroon. Amen. Faith is not about perfect evidence, but perfect trust in a perfect Savior. Amen. Doubt doesn't disqualify us. It is often becomes the doorway to deeper belief. Amen. It is often becomes the doorway to deeper belief. Thomas' story shows that doubts can lead to deeper faith when brought to Jesus, mga kapatid. Amen. If we are hiding our doubts, mga kapatid, bring them to Jesus, mga kapatid. Amen. Let your faith grow through honesty, scripture, and community. Amen. Ipagdasal natin sa Panginoon, mga kapatid. Ipagdasal po natin. Naririnig po ng Panginoon, mga kapatid. Lahat po ng hinaing natin. Lahat po, mga kapatid. Amen. So ano po yung aral sa buhay ni Tomas, mga kapatid? Kung ikaw ay nagdududa, lumapit po tayo kay Jesus, mga kapatid. Kung tayo po ay sugatan, hayaan mong ipakita ni Kristo ang kanyang mga sugat, ang pag-ibig niya, mga kapatid. Amen. At kung ikaw po ay nanghihina sa pananampalataya, tandaan po natin, mga kapatid, hindi po tayo tatalikuran ni Jesus. Amen. Gaya ni Tomas, pwede ring mabuhay muli ang iyong pananampalataya. Amen. Gaya po ni Tomas, mga kapatid, pwede ring mabuhay muli ang iyong pananampalataya. From doubt to belief. Amen. To God be the glory. Thank you, Brother John, sa napagkagandang ibinahagi po sa atin ang ating mga kapatid. Are we blessed? Amen. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord.
higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kahilingan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin,
At wala pong imposible po sa inyo. Wala pong mahirap sa inyo. Kayo po ang makapangyarihang Diyos. Hindi kayo nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Alam din po namin, Panginoon, na minsan dumarating po sa buhay po namin ang pagdududa, katulad po ni Tomas na nagduda. Bagamat nakita niya, naranasan, nakasama ka niya, nakita niya ang lahat ng himala. The greatest miracle of all, the miracle of the Lord Jesus Christ. Nakita niya ang bulag, nakita niya ang mga pilay nakalakad, maging ang patay binuhay ng Panginoong Yesus, nakita at naranasan ni Tomas. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, tulad din po namin minsan, kami ay nagduda pa rin si Tomas. Kapatid, naranasan mo bang nanalangin sa Panginoon na umasa ka, nasagutin ng Panginoon ang iyong dalangin? Subalit, sa inaasahan mong tugunin ng Panginoon ang iyong dalangin, nabigo ka, ikaw ay na-discourage, na-disappoint ka, sapagkat hindi tinugon ng Diyos ang inaasahan mong tugon ng Panginoon ayon sa kagustuhan mo. Maaaring nanalangin ka na gumaling ang iyong mahal sa buhay sa karamdaman. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi gumaling at kinuha ng Panginoon ang kanyang buhay. Maaaring dumalangin ka na magkaroon ka ng magandang trabaho. Pero lumipas ang panahon, matagal ka pa rin walang trabaho. Nanalangin ka na magkabalikan kayo uli ng iyong asawa. Pero iniwan ka at sumama sa iba. At dahil dito, dumating sa puso mo ang pagdududa na parang iniisip mo hindi na yata ako mahal ng Diyos. Parang iniisip mo malayo na ang Diyos sa iyo. May nag-i-encourage sa'yo, may nagpipray sa'yo, pero hindi sapat ng lahat ng ito. Mga kapatid, ang pagdududa natin ito, hindi po lingid sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Katulad din po ni Tomas, kinausap siya ng kanyang mga kasama, matagal niyang kasama niyang mga disipulo, kasama niya sa hapagkainan. At sinabi nila, Tomas, nakita namin ang Panginoon. Maaring nandun si Peter, si James, si John, sinabi niya, Tomas, bakit ka nagkakaganyan? Bakit sinasabi mong ayaw mong maniwala? Nakita nga namin ang Panginoon, nagpakita sa amin, marami kami. Sabi niya, ayaw kong maniwala. Maliban lamang, sabi niya, na makita ko yung sugat sa kanyang mga kamay, at maipasok ko yung aking daliri sa kanyang tagiliran, saka lamang ako maniniwala. Wala na. Yung usapang yun, umalis na si Tomas. Di natin alam kung ano ang mga naging reaction ng kanyang mga kasama sa fellowship, sa prayer meeting. Dahil iniisip niya siguro, bakit nagpakita sa inyo ang Panginoon? Bakit sa akin hindi nagpakita? Ano ba yung kulang sa akin? Kaya sometimes hindi enough sa kanya yung mga encouragement. Wala eh, hindi sapat eh. Sabi niya, hindi ako maniwala. Pero alam natin, makalipas ang 8 araw, nagkakatipon uli ang mga kasama niya. Sa oras na ito, kasama na siya. Nandun na siya. Hindi natin alam kung bakit wala siya nung panahon na yun. Hindi sinabi ng Biblia. Siguro mayroon siyang ginagawa, siguro busy siya. Pero wala siya doon sa pagtitipon na yon. Pero sa panahon ito, pumunta rin siya. Nandun na siya ngayon. Sabi po ng Biblia, sarado ang pinto, pero pumasok si Jesus. Hindi po problema yun kahit sarado ang pinto.
pwede pa rin pumasok ang Panginoon. Hindi sinabi sa Biblia na sa bintana siya dumaan, pero maliwanag, saradong pinto, nakapasok si Jesus. Pagpasok ni Jesus, ang sabi niya, "Peace be with you." Sumayin niyo ang kapayapaan. At ang una niyang kinausap, yung challenge ni Tomas. Tinanggap ng Panginoon ang challenge ni Tomas. Sabi niya, "Tomas, halika, lumapit ka sa akin." Sabi niya, "Tingnan mo yung butas sa aking, tingnan mo yung sugat sa aking mga kamay." Pinakita ng Panginoon, nakita niya, sabi niya, "Lumapit ka. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking tagiliran." At nung may pasok ni Tomas, sabi niya, "My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko." Sabi ng Panginoon sa kanya, "Tomas, ngayon naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako?" Pero ang kasunod po niyo, sabi niya, "Mapalad ang mga taong naniniwala sa akin, bagamat hindi nila ako nakita." Kapatid, ang buhay po ni Tomas, nung maranasan niya ang resurrected Christ, naniniwala ko, at alam po natin sa Biblia, na kahit kailan hindi na siya nagduda sa Panginoon. Dahil yung kanyang mga inaasahang hope, pag-asa, ay natabunan. Dahil naranasan niya, na-encounter niya si Jesus. Kapatid, ang tugon sa pagdududa ay katotohanan. Dahil naranasan niya ang katotohanan na masusumpungan lamang sa Panginoong Hesus. Ano mang klaseng meron tayong pagdududa, kapatid? Kung meron tayong pusong naghahanap, nagsasaliksik ng tunay na kalayaan, tunay na kapayapaan, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Naririnig ng Panginoon ang dalangin natin kahit hindi mo bigkasin. Dahil siya ang Diyos na kung kayang pumasok sa pintuang sarado, sa oras na ito, kinakatok din ng Panginoon ang pintuan ng ating puso. At ang sabi niya, ito ang kanyang panyaya sa mga nanonood, yung mga nandito. Minsan iniisip natin na pagsapit ng gabi, sinasabi natin wala yung araw kasi hindi natin nakikita yung araw. Kapatid, yung araw ay hindi nawawala. Laging nandun, natatakpan lamang siya ng ulap. Mga kapatid, kahit minsan iniisip natin na parang hindi natin nararamdaman ng Diyos, parang napakalayo ng Diyos sa atin. Kapatid, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Nasa ating mga labi at nasa ating puso. Ito ang kanyang panyaya. Nakatayo ako sa labas ng iyong pintuan, kumakatok. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ang pintuan, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Kapatid, anuman ang iyong pinagdaraanan, anumang klaseng pagdududa, huwag kang malungkot. Dahil ang kalungkutan yan, inaanyaya ka ngayon ng Panginoon para matugunan ang iyong kalungkutan na yan at ang kabiguan na yan. At ang tugon ay ang Panginoong Hesus. Lumapit ka sa Kanya at magtiwala at hindi ka mabibigo. Kung bubuksan mo ang pintuan ng iyong puso, sabi ng Biblia, siya ay papasok at sasamahan ka niya, sasaluhan ka niya, at hindi ka na mag-iisa kailanman. It's not too late. God is calling you. Come to Jesus today and surrender your life. While every head bow and eye close, even those of you who are watching live, maybe this time you are
nasa trabaho ka, nagpapahinga ka, nasa break time ka, maaaring kararating mo lang galing ng trabaho, kumakain ka rin dyan sa kusina, pero narinig mo, nandito ka sa live na ito. Gusto kong sabihin sa iyo na hindi ito coincidente. Bakit ka nanunood niyan? Bakit mo narinig ito? Dahil ito ay itinakda ng Panginoon dahil mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon at nais ng Panginoon ngayon na siya'y masumpungan mo. Lumapit ka lamang sa Panginoon ng may pusong nagsisisi. Ano man ang iyong buhay at nakaraan, ang kamay niya ay nakabuka para ikaw ay yakapin at tanggapin. At kung alam mo na sa oras na ito ay hinihipo ka ng Panginoon, nangungusap ang Panginoon sa iyo ngayon. Maaaring nandiyan ka sa iyong sala o sa iyong kwarto. Napadaan ka sa Facebook na ito. Gusto kong isipin mo kapatid, nais ng Panginoon na marinig ito sapagkat siya yung kailangan mo. Sa iyong lugon mo. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Isuko mo ang mga bagay na nagpahabigat sa iyo. At makakaranas ka ng kapayapaan. At hindi lamang kapayapaan, mararanasan mo ang kagalakan na hindi maibibigay ng sanlibutan ito. Si Jesus lamang ang magbibigay sa iyo ito. At kung sa oras na ito, alam mo na nangungusap sa iyo ang Panginoon. Gusto kitang ipanalangin. At repeat this prayer after me. Sabihin mo ito. Na nagmumula sa puso, sabihin mo, dakilang Diyos. Ama naming nasa langit. Sa oras na ito, lumalapit po ako at humihingi ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakasala, sa lahat ng aking pagdududa at pag-aalinlangan. Sa oras na ito, iniilala ko ang iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Maghari ka. Pumasok ka, Panginoon, bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming pong salamat sa katotohanan. Maraming pong salamat sa kapayapaan. Maraming pong salamat sa pagpapatawad mo sa aking kasalanan. At maraming pong salamat sa buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Banal na Espiritu, puspusin mo ako. Panginoon, tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Sa oras na ito, isinusuko ko na ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking kalakasan, ang aking kahinaan, ang aking kaluluwa, maging ang aking espiritu. Sinusuko ko na. Maraming pong salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Give the Lord hand clap. Have you prayed that simple prayer? Narinig ng Diyos ang dalangin mo yan. At yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang kilalanin mo, tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisahan mong magbasa ng kanyang salita. Kung ikaw ay bago, umpisahan mo sa aklat ng John. And make sure, make time, go to church. At ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Kung gagawin mo yan, your life will never be the same. Amen? Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His Word. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go in peace and praise the Lord. Amen. We'll see you again, God willing, next Saturday. We love you and we're praying po sa inyo. Happy birthday!